Magandang araw po. Welcome back sa Alberto Katoliko. Ngayong araw po ay tatalakayin natin. Ipapaliwanag po natin kung ano po ang mas malalim na mensahe ni Jesus. Kung bakit sa bayan ng Cesarea ng Filipos, nagtanong si Jesus kung sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao. Mateo chapter 16 verse 13 to 19. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Bakit sa bayan po ng Cesarea ng Filipos, ano po ba ang meron dito? Dito po sa bayan na ito, dito po matatagpuan ang bukal or spring na tinatawag din nilang Gates of Hades. Pinaniniwalaan po ito ng mga pagano na ito ay portal or access sa mundo ng mga kinikilala nilang Diyos. Dito rin po nagpatayo si Haring Herodes ng templo, ang templo na nagdedeklara na Diyos si Augusto Caesar. Meron din po ditong mga altar, dambana, na alay naman kay Baal at kay Zeus. Sa madaling salita po, ang bayan na ito ay ang sentro ng political power at ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. In other words, ito po ay maituturing na stronghold of darkness. Okay, so dito nga nagtanong si Jesus, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi naman sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sinang-ayunan ni Jesus ay ang sagot ni Simon Pedro. Sa madaling salita po, si Jesus ay hindi si Juan Bautista. Si Jesus ay hindi propeta. Si Jesus ay hindi si Jeremias. Si Jesus ay hindi rin po si Elias. Bagkus si Jesus po ay ang Messiah. Siya po ang the Anointed One. Siya po ang the Son of God, anak ng Diyos. On the contrary, salungat naman to ito na kung si Jesus ang anak ng Diyos, ibig sabihin si Caesar Augustus ay peke. Kung si Jesus ang tagapagligtas, Messiah or the Anointed One, si Caesar po ay hindi po siya ang Panginoon. So dito po parang nagdedeklara po si Jesus ng spiritual revolution against the gates of Hades. Okay, so tuloy po natin. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Okay, so dito po sa statement ni Jesus Christ, pinalitan po ni Jesus ang pangalan ni Simon. From Simon, ginawa po niyang Peter or Pedro, na ang kahulugan po ay bato. Sa madaling salita po, si Jesus po ay magtatatag ng isang simbahan. Subalit, ang kapalit po nito ay ang dugo at buhay ni Jesus. Dahil sa panahon na yan, ang mga Mesaya po ay hindi po tinatanggap o hindi kinikilala. Bagkus, ito ay pinapaslang. Makalipas ang 2,000 taon, nandito po ang bunga ng iglesyang yan na itinatag ni Jesus. Ang bunga ng pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nandito po ang simbahang Katolika na hindi po natitinag at nagpapatuloy ayon sa nasimulan ni Jesus kasama ng kanyang mga apostoles. Maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutan mag-click sa like, share and subscribe button dito sa Alberto Katoliko. Pinapaalala ko pong muli, let us be the Eucharist to others. Thank you and God bless.